Oh, yun na. Hello. So, today, araw ngayon, January 3. January 3 ng tanghali. Kaagaling lang namin sa, sa OB. Ito, Orfa, sa Manila Med. So, in-ID siya. Lumabas, nakapana 3 to 4 centimeters na siya. Ngayon, sabi ni Doc, kailangan nyo na mag-RT-PCR. Doon di mo na kami in-admit, pero technically, dapat daw, parang pre-labor na daw yun. So ngayon, on the way kami sa Chinese Gen kami. Bukas, may may schedule kami bukas ng RT-PCR. Kaso nga lang, sabi ni Doc, ngayon na daw agad. So yun, papunta kami Chinese Gen para mag-RT-PCR. And then, probably daw mamayang gabi or bukas, makalobas sa Siliam. So, abangan natin, samahan nyo kami. Ganto lang, chill lang. Pero kanina to nalala ko yun. Sobrang dahil ko lang iniisip kaya magagawin ko to, nalala ko kanina. So, ayun. So, chill lang ito. Papunta namin sa Chinese Gen. So, pa-party PCR kami. And then, sana may option doon na pwede na lumabas ng 12 hours para if ever. So, yun. Liam, see you soon. Yan. See you, baby. So, yan. Update ko kayo if ever. Okay? Oh. Bye. Si Liam. Maluwa-luwa pa. so yun, tapos na kayo mag-party PCR. Hindi ko na-record kasi bawal i-video doon. Bawal mag-video doon or mag-picture sa RT-PCR. So yun, maluwa-luwa pa kami. Tsaka, ang sakit kasi mag-gano'n ni ate. Mabahing-bahing pa. Sinagad talaga. Solid, sarap. Pag gano'n, no? So yun, hindi ko pala nabanggit kanina. Kaya kailangan kami mag-RT-PCR, biglaan lang kasi ang alam namin is January 6 pa lalabas si Liam. So kaya kami nagkagulatan kasi kanina, January 3 pa lang ngayon, biglang sabi 3 to 4 cm na siya. So yun. Though ready naman kami kasi alam namin syempre give or take January 6 yun. Kaya lang syempre yung results. So yun, pinarush na namin parang 12 hours yata or 24. Less than 24 or less than 12 hours yung in-avail namin. So yun, so lalabas na yun bukas or later. Yun. So yun, si January 6 yung due date na talaga kaya nagulat kami na bigla kami nagpa-swap. So yun, so see you soon, Liam. Bye-bye. Time check. January 6 na. 7 na ba? January 7 na pala ng 1:30 a.m. Kaya tapos nagising sa jazz. Di pa rin natulog pa. Sumasakit-sakit na yung kanya. Sumasakit na ba? So yun. Nag-ano siya, umihi siya pero may onting blood na daw. Blood. Pero onting blood lang, okay lang yan. Ready na tayo guys. Ito na guys. Dito kami nag-stay sa bahay nila sa Manila. Kasi para malapit sa ospital. Kasi ospital sa Manila Med. So, ayan. Ayan siya. Medyo masakit-sakit. Pero, hindi pa ito yung contractions na. Kasi diba yung contractions is sa buong tiyan. Pero yung sa kanya sa ilalim lang.
Ayan. Pero last nung sabi ko sa inyo, diba, kanina, ay, last time pala, January 3 to 4 cm na siya. Tapos ngayon, pero ngayon babalik kami sa ospital mamaya umaga. If hindi pa siya manganak ngayon, to check up kami mamaya umaga if game na or hindi pa. Kaya pa? Ito, salapit ka na lumabas. Time check, 3:40 a.m., January 7. Ito na kami kasi tuloy-tuloy na yung contractions. Walang contractions pero masakit daw, parang dysmenorrhea, parang nagme-mens yung sakit. So ito na, mapunta na kami. Ito na yung gamit. Ito si Bibi. Punta na kami ng hospital. So, ayun. So, malalaman natin kung game na or hindi pa. So, punta na kami. Hi, Bibi. Hang in there. I love you. So, ayun. So, ngayon lang kami nakapag-vlog kasi kakarating namin sa hospital. So, dumiretso kami ng admission room. So, sabi nga, nimimit kami ng isang doctor doon sa 5th floor, OB din. I-check if i-ai siya if game na or hindi pa. So, ayun. Pagod. So exciting! Let's go. 5th floor. Gang. So yun, nandito na kami sa 5th floor. Sa, ayun. Ayan, dito. Dito ngayon si Jazz. May siya kasamang OB doon. May siya kasama doktor, tsaka mga ibang nurses. I-ai siya to check if, game na or hindi pa. So yun. Kasi kanina, ihi siya ng ihi na. And then, may discharge. So, kailangan pumunta na dito. Kasi ito ilang gamit namin. May waiting area doon. Kaso nga lang, ang dilim, nakatakot. Hindi, pero joke lang. Gusto ko kasi nandito na ako. Malapit na ako. If ever man nasabihin na game na or hindi, ito na ako. Tapos, ayun. Ang sad lang kasi hindi daw pwede pumasok. Hindi pwede sumama sa loob. Pero, sana mapakiusapan na sa delivery mismo makasama sa kwarto or kahit man lang makasilip na ayan. Pero ayun, gusto ko talaga is doon sa tabi niya by the time na i-deliver niya si Liam hindi lang for documentation pero para doon ako for moral support and then kasabay ko siya i-read ako para sa kanya lahat ng powers namin para ma-normal delivery si Liam. So, abangan natin. Hinihingal ako. Go, baby. I love you. Pinaprep na siya for IE. Ayan natin. Ayan, nakita nyo, pinaprep na siya for IE. Hindi natin malalaman if game na or hindi pa. Abangan natin. Pakinggan niya yung heartbeat ni baby. Ewan ko marinig niyo dito, pero ang lakas. Yan, narinig ko yung heartbeat ni baby dito. I love you. So yun, lumabas na yung OB. Check na siya, nung inai siya, 6 cm na daw, 6 cm. So, kailangan na siyang i-admit daw kasi yung paghihilab daw is panay-panay na. So, pasunod-sunod na yung paghihilab. So, ayun, i-prepare na yung papers para ma-admit na kami today dito. Kasi 6 cm na siya. So, sobrang lapit na daw nun. So, yan, sakto. Yan. So, ayun, shit. Ground. Ayan, so binigyan na tayo ng admission papers. Pupunta ako ng admission, tapos kukuha na ng room. Pwede yung private room kasi i-admit na siya. So,
Ano na to, waiting na lang mag 10 cm. So game na. Ito na yung admission. Mapa-admit na, magpa-admit na kami. Ayun, after a lot of years, tapos na rin, ayan. Ano na, ito na yung admission ni Jazz. So, kompleto na. Okay na rin yung room, ready na rin for us. Tapos, nadali ko lang to sa delivery room ulit para i-process kay Jazz. And then, yun, doon ko mag-stay sa room mamaya. Pakita ko yung room mamaya. So, parang mini room tour. So, yun, pakita namin sa inyo. Ayan, so in-advise ako nung nurse na punta daw muna ako sa room. Tapos kasi pinaprep lang si Jazz, inaayos lang siya. So punta muna tayo sa room. Ito, tatawagin na lang daw ako ng nurse if ever may kailangan sila. Okay, ayan, dito tayo sa room ng Manila Med. So yung in-avail namin is private room. So ipakita ko sa inyo. Ito na yung room namin. Okay. Ayan, so ito yung door. Pagpasok po may mga trash cans. Tapos yung cabinet. Ayan, we have our refrigerator dito. Ang laman. TV. Aircon. 1, 2 chairs. Itong table niya. Tapos ito ang aking kama. Isang kama ni Jazz. Ayan, light and everything. Lagayan phone, chat yung CR. Ayan. There. Ito may shower din dyan. Ayan. So ngayon, nandito tayo sa kwarto. Settled na rin tayo. Nakapaghugas na ako, sanitize and everything. Si Jazz nasa delivery room pa. Pero hindi pa siya manganganak. Sa delivery room lang siya kasi pinaprep pa siya. Siguro binibisa, inaayusan. Hindi ko alam, basta nandun pa kasama ng mga OB tsaka ng nurses bago siya ilipat dito sa kwarto ulit. Kasi dito maghihintay ng ano niya, kung manganganak na siya o hindi. So kanina, ginrit ako ng nurse sa nurse station. Tapos, tinanong kung kamusta. Sabi ko 6 cm na, ganyan. Sabi niya, ay malapit na yun sir, siguro by this lunch, andyan na daw. Sabi ganon, madali lang daw mag-labor si mami. Sabi ko, hindi ko sure kasi first time namin. Tuwan-tuwa siya, sabi ko, congrats, ganyan. So ayun, so inintay ko lang si Jazz. Ito, tamang noon muna ako ng TV. Tapos dito sa trono ko. Ayan, coffee naman dito, coffee. So, ayun. So, update ko kayo na mamaya pagdating ni Jazz, video kami ulit. Or depende. Kasi parang na siya kanina eh. Parang napapagod na rin siya. So, ayun. So, hopefully, mamaya lumabas na si Liam. So, Liam, we love you. See you soon. Malapit na. Dito lang kami. Okay, I love you, baby. Time check. 7:30 ng umaga. Tapos dito pa rin ako sa room. So, hindi na mapakali kasi kanina pa na wala si Jazz dito sa kwarto. So, pumunta ako sa nurse station. Tapos, nagtanong ako, ano nangyari, hiningi ko ng update kung kamusta ba si Jazz. Kasi, ina-expect ko na pupunta pa siya dito sa room. Sa papahinga. So, dito hihintayin pa na bago mag-labor or alam mo yun, yung parang bago niya maramdaman talaga na yun na akala ko dito muna sa room. So ngayon tinawagan nung nurse yung delivery room. So ang nangyari pala, babalik kasi Jazz dito kapag nanganak na siya. So yun pala yun. So nandun siya sa delivery room, nagle-labor daw. So, ayun, bad trip nga kasi, alam mo yun, so yung tinanong ko, may gano'n, pwede pa pumunta kasi gusto ko siya samahan to, gusto ko siya tulungan, ganyan. Or alam mo yung moral support man lang para
gumaan yung pakiramdam niya kapag nag-labor. Kasi alam ko masakit yun. Tsaka sobrang exhausting talaga nun. So yun, tinawagan, bawal daw companion, bawal daw kasama. So si Just lang mag-isa doon kasama yung mga nurse, pati yung mga doktor na nagle-labor. So sobrang nakakalungkot lang. Kasi, pero ngayon, yung plano ko, pagtitigas ang ulo ko. Dadalhin ko tong phone ko, tsaka yung Gorilla Pad, yung tripod, dadalhin ko doon. So, doon ako magsasabi, sana, tingnan natin. Pero pag wala talaga. Nakakalungkot man na, syempre, alam mo yun, pag mga anak asawa mo or kahit hindi mga anak kahit anong importante na ganyang bagay, di ba? Gusto mo kasama mo para doon ka masumuporta. Sabi ko nga kahit nakasilip lang ako somewhere doon sa, alam mo yun nakikita ko siya kahit gusto ko talaga yung makasama siya, pero kahit kung makita niya lang na nandun ako, tapos nakita ko siya, ganun. Yun, tingnan natin, tigas ako yung ulo ko, pumunta ako doon, natalig ko yan. So, time check tayo ulit. 9:40 a.m. na. Nagising ako, tumawag yung delivery phone. Tumawag yung delivery room sa phone. Tapos, babata ako sa delivery room. Kausapin daw ako ni Doc. So, tingnan natin kung anong update. Nanganak na si Jazz. Anong normal? Okay na. It was just too lovely. Nanganak na siya, normal. Pinapahintay lang ako. Siguro couple of minutes ago lang daw nanganak na si Jazz. So, hintayin ko lang daw siya at dito daw si baby. Ay, papahintay ako siya dito. Pwede na. Pumunta dito tayo ngayon sa nursery ng Manila Med. Nandito na daw si baby, naka-admit na. Mantay na sana mapakita sa atin kahit through sa window lang. Dito tayo. Ayan, so hit lang natin. Ilabas ng nurse. It's your golden hour. You slow down time in your golden So nakita ko na siya, send ko na sa family and friends, yung pictures and video ni Liam, ay na okay na. So, sobrang laki niya, sobrang pogi, hindi umiiyak, sobrang cute. Tapos ang laki ng mata, nakatingin-tingin lang siya, nagmamasid-masid lang siya. So ayun, ngayon, habang si Jazz nagpapahinga, sobrang napagod daw siya. Sobrang napagod daw, sabi nung doctor tsaka ng mga nurse. So pinatulog muna siya nandun sa delivery room. Tapos si Liam nasa nursery room. Nagpapahinga silang dalawa, nag-recover. Si Jazz sa recovery room. Tapos, ayun, so itong time na to habang nag-recover sila, ayusin ko muna yung papers ni Liam tsaka ni Jazz. Tsaka yung everything na kailangan pa para alis pagdating nila dito. Darating daw sila dito after 4 to 6 hours depending sa recovery nila. Dito sa room, wabait sila sa room. Tapos, ayun, kasi kasuhin ko muna lahat. And then, gusto ko lang sabihin sa'yo na, baby Jazz, sobrang galing mo. You're the best. Sobrang kinaya mo daw, sabi ni Doc, sabi ng OB na nagparak sa'yo, sobrang kinaya mo daw. And then, even though ang hirap, kasi nga laki ni Liam, malaki daw ni Liam. By the way, 6 pounds siya, 6 pounds plus si Liam, kasi ang haba-haba niya. So, baby, sobrang deserve mo lahat, sobrang the best. So, sobrang hands down sa'yo, sobrang hands down kami lahat, ako, especially ako. And, sobrang mahal na mahal kita. Sobrang mahal na mahal ka namin ni Liam and both our families and friends. Okay, so pagaling ka lang dyan and see you soon dito sa room. Okay, baby, I love you.
Dito tayo sa Manila Records, ay Manila, Medical Records para i-prepare yung birth certificate ni Liam. Dito, susulat ko na yung details ni Liam. Ito na yung ano niya, kanyang birth cert. Hirap na yung kama niya dito, yung kama ni Jazz, ito. Kasi sabi nung nurse, packet na daw sila anytime soon. And then ito, yung dala namin na una, tsaka mga pangbalot, mga swaddle ni baby. Ilalabas ko na para dyan na siya. Okay. Hello, baby. Congrats, you're so strong. Bakit natin siya? Kayo, sir. Sir. Sir, ano? Sinabi na nga po ni Doc kanina. Palabas na daw po. Nag-request na. Siya. Wait lang. Nagalit. Sinong kamo-kamo? Hello. Hello, baby. Oh, galing yan eh. Medyo mahaba ng ano dito. Makakatulog na siya. Kalmado. Ang dami na dede. Buti nga marami ng gatas sa natin. Abo. Bumalo. Ano na yung gatas niya? Buti po. Pagkain lagi may sabaw. Tapos lagi kang iinom ng maraming tubig. Ha? Yung food po niya dito, sabi lang po sa nurse station. Alam na po nila, wala pong dinideliver ngayon? Wala. Kanina umaga po, pero wala pa po Ngayon kasi. tanghali wala ka? Wala pa po. Tanghali pa. Sige po dito. Burrito. And okay naman. Okay, tapos na mag-breastfeed si Liam. Ito na yung pinakauna niyang burp. Sobrang lakas niya mag-suck. Sabi nga ng nurse, sobrang perfect yung pag-suck ni Liam sa nipple ni Jazz. Kasi yung tama daw yung nahahatak yung balat-balat. Sakit daw kami ni Jazz. Pero yun, tapos siya gumatas. Yan o. Unang burp niya na. Liam. Nag-burp na siya kanina pa, pero ayaw mo bitawan. Hello. So, yun. Tapos ko na ipa-burp si baby. Tapos ngayon, kakain naman si mami. Good po. Nakabilaw na. What's up? So gabi na ng January 8 and then ito na, nabayaran na natin yung bill ni Liam tsaka ni Jazz, yung total ng panganganak niya. Ito na, bayad na tayo and then bibigyan na lang yung copy sa nurse station tsaka sa guard and then okay na, discharge na. Welcome home, baby Liam. Welcome home, baby. Welcome home, baby.
Diretso, baby. Ano, welcome. Thank you, Tito Davis. Masarap yun.